Mayong udto-subog sa mga maabtan nga mong pagsigya pit sa 30 karon sa Agosto tuig 2013. Kini sa Jai Sandoval maghatod kaninyo og mga nagunang balita. Kini ang Sunstar Webcast. Ang mga nagunang balita, Pork Barrel Queen Janet Lim Napoles gibalhog sa Makati Jail. Ombudsman Conchita Carpio Morales mi-advise sa mga opisyales nga nalambigit sa pork barrel scam sa pagsugod na sa pagpangita og lig-on nga depensa. Duha ka barangay sa syudad sa Talisay delikado sa oil spill. Dugang lawas nakit-an gikan sa nalunod nga MV St. Thomas Aquinas. Bagong LPA na matikdan sa Northern Luzon. Sa showbiz, Claudine adunay relasyon sa iyang abogado. Sa sports, Pacquiao ug Marquez posibleng magkita sa round 5. Ang detalye sa mga nag-unang balita sa atong pagbalik. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile, Smart. Tayo'y mga Pinoy. Didto natulog sa Makati City Jail kagabi si Janet Lim Napoles. Human ni-issue commitment order si Makati City Regional Trial Court Judge Elmo Alameda. Oras human gisumiter ni Senior Superintendent Roberto Fajardo sa Criminal Investigation and Detection Group sa PNP ang Certificate of Detention and Return of Warrant of Arrest ni Napoles. Kibalhin si Napoles ngadto sa Makati City Jail gikan sa Camp Crame sa Quezon City alas 11:20 kagabi. Din gibutang siya sa usa ka air-conditioned room nga aduna usab lamesa ug sofa. Nagsulog si Napoles og bulletproof vest ug giposasan padulong sa Makati City Jail. Matod sa mga lawyers ni Napoles nga peligro ang kinabuhi niini mao nga nangayo kini og dugang proteksyon. Nipasalig usab si DILG Secretary Mar Rojas nga walay special treatment si Napoles. Samtang padayon paghihapon gipangita ang igsuon ni Napoles nga si Reynald Lim. Malversation o falsification of documents ang posibleng mga kaso nga atubangon sa mga opisyales nga nalambigit sa pork barrel scam. Si Ombudsman Conchita Carpio Morales nga nahinabi sa ABS-CBN nagkanayon nga lig-on gyud ang kaso nga ilang nakita base sa audit report sa COA. Unkind. They say I'm a lapdog of Malacanang. I filed a case against Grace Padaka. I filed a case against Nereus Acosta. They should start coming out with their defense. Now, they should engage good lawyers if they want to have a safe and sound. Upat ka senador ang nihatag og kapin sa 1 ka bilyon ka pesos sa 8 ka non-government organizations kon NGO nga nalambigit ni businesswoman Janet Lim Napoles. Kini maton ni Commission on Audit Chairperson Grace Polido Tan sa Senate inquiry kagahapon. Gingong nihatag sa mga NGO sila si Senador Juan Ponce Enrile, Gregorio Honasan II, Ramon Revilla Jr. ug Jinggoy Estrada. Apan ang upat nihimakak sa maong aligasyon. Gila ang mga NGOs mao ang Agri and Economic Program for Farmers Foundation Incorporated, Agrikultura para sa Magbubukid Foundation, Countrywide Agri and Rural Economic Development, ug ang Masaganang Ani para sa Magsasaka Foundation Incorporated. Apilusab sa listahan ang People's Organization for Progress and Development Foundation, Philippine Agri and Social Development Foundation Incorporated, Philippine Social Development Foundation Incorporated, ug ang Social Development Program for Farmers Foundation Incorporated. Matod ni Tan nga ang upat ka mga senador ni pirma sa kasulatan nga nipagawas sila og fund. Ipahigayon ang sunod nga hearing sa pork barrel karong Setyembre 5. Delikado karon ang syudad sa Talisay sa nikatag nga lana nga gikan sa naunlod nga passenger ferry nga MV St. Thomas Aquinas sa kadagatan sa Subo. Niingon si Commodore Winnie Lascuna nga padayon gihapon ang agas sa lana sa maong barko apan matud niya minimal lang ang volume niini. Oil is coming out.
in the first days. Just tremendously reduced. We will avoid giving the figure because there are so many figures kasi coming out, sir. So, but there is a decrease in the sir. Yun nga lang po kasi that is why lumabog po yung spill dito po sa Talisay. Very minimal pa rin po naman, sir, sa Talisay because of the changing current. But not because it is giving oil, more oil. Dahil lang po sa changing current. But the volume of oil coming out, sir, is tremendously decreased. Nibutyag si Councilor Dave Tumula ka ang direksyon sa hangin mao'y nipakatag sa lana sa kadagatan sa tangke ug kansuhong sa Talisay City. Aduna usab na report nga na ay fish kill sa Talisay City apan wala pa gikumpirmar sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR hinungdan kung hinungdan ba kini sa maong oil spill. Before man tayo mga pinagplak. Tapos may kuan, populasyon doon ay mga unom ito ka ining tapis pagding kapat tuloy nga namatay na das may bayot nga doon na po yung mga tapis oil spill dito nga solidify na mga kahit pa nga doon na yung mga pandito clean up operation na gibuhat doon na po dito yung person na sa Coast Guard katong kuan tuloy nga namatay captain ako ngayon po mananagat o doon na ba ilang isda nga namatay sa nila man so ang inan nga kanang di lang sa padayon mo ingon nga tungkol sa oil spill o kining gigamit nga paon sa mga mananagat gahapon gabi nga wa horog dahil ilalam mo ibilin kay dili na maayo nga tanong sa balay so nakinala pa na siya og kanang verification so kita og verify ana karon nga maklaro gid ato kay so sa may kansuho wa man dito incident so sa na kuan dito na obserbahan. Pero nagpadayon ta so far kaniya mo kaya itong solution but closely monitoring ano naman tayo mga kuan ano tayo mga communication lines sa mga local control sa sponsor sa Talisay yan ato mga members ng Taydagat so sila galing niya ang members ng Taydagat kung ba silang certification dito sila sa dagat ko yung ni City Councilor kuan Kaltos ugma o kulitan o karong hapon doon na po yung mga ma-observe na mga skill that lead as to another question of tungkol ba ni sa oil spill no pero katong gani dili pa nato so directly ma-attribute ito dili pa nato Niawhag na ang Department of Health sa mga residente sa Barangay Tangke ug Kansuho nga dili usa maligo sa kadagatan sa maong dapit ug dili usab mukaon ug mga seafood samtang naa pa ang oil spill. Laing tulo ka lawas ang na-recover sa search and rescue team gahapon sa nagpadayong search and retrieval operation sa Talisay City dinhi sa Sugbo. Nibutyag si PCG Commodore Winnie Lascuna nga sa nagpadayong operations nisaka na ang number sa mga namatay ngadto sa 94 o 94. 55 niini ang nailhana samtang 35 ang pabilin pang wala mailhis sa mga tagtungod. Matod ni Lascuna nga padayon paghihapon gipangita ang 43 ka mga tawo. Nabot na sa Deck A sa economy class sa barkong St. Thomas Aquinas ang mga technical divers aron makit-an pa ang mga posibleng nala nga mga pasahero. Giawag usab ni Dr. Expedito Medalya sa DOH ang mga tagtungod sa mga nangamatay nga mukuha na lang og buccal swab nga sample aron i-match sa DNA sa mga lawas. Kini gumikan kay dili na mamahimong kuhaan og fingerprints ang mga patayng lawas tungod kay ana-ana kini sa pagkadugta. Bago pa lang nakagawa sa Nasod si Nando kagahapon apan aduna na usab laing low pressure area ang nanakitan sa pag-asa nga magdala og southwest monsoon nga makaapekto sa northern Luzon. Nasigpatan kini sa 1,050 kilometers east of extreme northern Luzon. Makasinati og mapanganuron nga kalangitan nga giubanan ug kasarangan nga pangulan ug panugdog ug kilat ang mga lugar sa Batanes, Calayan Group of Islands, Babuyan Group of Islands ug mga probinsya sa Ilocos Norte, Abra, Apayao, Cagayan ug Mindanao.
Ang Metro Manila ug uban pang parte sa Pilipinas makasinati og mapanganuron nga kalangitan nga giubanan og katag-katag nga pag-ulan ug panugtog ug kilat. Atang ang Sibya sa panahon unya dinhi sa Central Visayas gikan kang Pag-asa Mactan Chief Oscar Tabada. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Balitang showbiz sa atong pagbalik. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula. Ang sikat ng araw. Ako'y may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile. Smart. Tayo'y mga Pinoy. Sumsuman karon ng chismis nga adunay relasyon si Claudine Barreto ug ang iyang abogadong si Ferdinand Topacio. Kini tungod sa mga litrato ug sweet messages nila sa Twitter ug Instagram nga nagpakita sa talagsaon nilang panagsuod. Apan gitataw sa aktres nga best friend niya ang iyang abogado. Pirmi usad kuno niyang makaistorya ang misis ni Attorney Topacio. Matunsab ni Attorney Topacio nga imposible nang mahitabo kay dako siyang minyo ug normal lang kuno sa bisan kinsang abogado nga masuod ang iyang kliyente aron mas masabtan ang kaso nilang gihuptan. Sa miaging tuig na-link usab si Attorney Topacio sa kapuso twin star nga si Bea Binene apan husganong gidinay kini sa matag kampo. Gikumpirmar ni Derek Ramsey kagahapon sa Pep.ph nga uyab na niya si Christine Reyes. Apan sa press con sa bagong primetime teleserye sa ABS-CBN nga bukas na lang kita mamahalin ni atong Miyerkules din cast ang maong actress, wala siya gihatag na kumpirmasyon. Nakatawa na lang si Christine nga niingon nga ganun pa rin, single pa rin ako, I don't know, ano ba ang isasagot? Apan iya kining gibawi sa pag-ingon nga nagsisinungaling lang ako og subli siyang nikatawa. Si Derek o Christine unang na-chismis nga nag-date ni adtong Enero. Ang duha gingong nagkasuod sa pelikulang No Other Woman. Para sa uban pang showbiz balita, bisitaha lang ang special stat sunstar.com.ph/celebrity o i-follow pud mi sa among Twitter @sunstarshowbiz. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula. Ang sikat ng araw. Ako'y may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile. Smart. Tayo'y mga Pinoy. Posibleng manduan sa World Boxing Organization kung WBO ang manag-rival nga sila si Manny Pacquiao
Pacquiao ug Juan Manuel Marquez nga magsangka ug balik sa ikalimang higayon kon ang duha pulos modaog sa ilang tagsa-tagsa nga away. Si Marquez mosuway og langkat sa WBO welterweight title sa wa pay fielding na si American Timothy Bradley Jr. karong Oktubre 12 sa Las Vegas. Samtang si Pacquiao musakbang ni Brandon Rios alang sa WBO International welterweight title sa November 24 sa Macau. Ang duha kaupat ng makaaway di nangunang tulo mitapos sa kontrobersyal nga desisyon, duha niini pabor ni Pacquiao. Apan sa ikaupat nilang panagsangka ni atong December, si Marquez ni pakaging sa tibuok kalibutan pinaagi sa pag-knockout ni Pacquiao sa ikaunom nga round. Human sa maong kadaugan, si Marquez ni pabuhagay nga dili na siya interesado nga makigaway og balik ni Pacquiao bisan pa man sa panawagan sa kadaghanan. Apan matod pa ni WBO President Francisco Valcarcel nga hinuon magdepende kini nila ni Pacquiao ug Marquez. Buot mo pahigayon ng promotion, sunod tuig dinhi sa nasud ang Ultimate Fighting Championship kon UFC, ang pinakadakong mixed martial arts kon MMA promotion sa tibuok kalibutan. Nagkanayon si Ariel Helwani sa MMA sa iyang Twitter account nga si UFC President Dana White mismo ang nagplano nga mopahigayon og away dinhi sa Pilipinas. Nalipay dayon si Mark the Filipino Wrecking Machine Munoz sa pagkasayod sa maong balita. Dugay nang naghandom si Munoz nga makaaway atubangan sa iyang mga kababayan. Ato sa pagbisita sa Film Fighter sa Manila sa iyong bahin ning tuiga, nagkanayon ang UFC nga adunay dakong kahigayunan nga maka-host ang nasod sa UFC fight. Gihulagway usab ni Mark Fisher kinsa Managing Director sa UFC Asia nga ang Pilipinas mao'y ikatulong pinakadako og market sa MMA sa Asia sunod lamang sa Japan ug Korea. Sa Lotto results, aduna nay swerteng nakabingwit sa kapin sa 40 milyones ka pesos nga premyo sa Lotto 642 sa Bula kagabi. Apan wa paghihapon makadaog sa Super Lotto 649 nga adunay premyo nga 16 milyones ka pesos. Bulahon karong gabi ang Mega Lotto 645. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.44 pesos. Ugalan sa kahimtang sa panahon dinhi sa Central Visayas atong paminawon si Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Mactan. Ang dakbayan o lalawagin sa Sugbo, ingon man ang tagbilaran o kinatibok ang buhol, mapadayon kita pagsinati o mapanganuron. Nga doon madag-umon nga kalangitan, inubanan kinig mga mahinay nga pangulan o madupanudog kilat karong gabi, magsugod karong gabi, ingon man ugma. Doon sa kitay mayong panahon, gikan sa Domingo ngadto na sa Martes. Ang dumagiti inguman bang bahin sa Negros Oriental, makasinati kini may panahon karong adlaw, inubanan sa kini og sa haponon nga mahinay og ngadtos makusog nga ulan o panulog kilat. Maayong panahon gikan sa Sabado ngadto na sa Martes. Mahinay hangin gikan sa habagatang silangan ngadto sa pagkahabagatan ang Muros ug atong dagat sa kabaybayonan nini kasarangan nga tunas pagkabaluron. Ikabutas Pag-asa, Oscar Tabada. Salamat Sir Oscar. Mga higala, daghan kaayo ang mag-Thank God It's Friday karong adlaw kay mga birthday nila ni Jake Mandel Kibet, Danica Villa Ignacio, Riza Gabonia, Chuck Abestado ug Kenneth Torres. Birthday greetings pod alang ni Noni Florita sa Medellin, Cebu, gikan sa imong pamilya ug mga paryente. Ingon man kang Jacqueline gikan sa imong boyfriend. Ug advance happy birthday nila ni Mary May Bayais, Jerome Fuerte ug Vanessa Angel Ubas karong Domingo. On board usab karon ang among OJT nga si Gerson Rufin. Para sa uban pang mga balita, bisitaha lang ang www.sunster.com.ph. I-follow pod mi sa among Twitter at Sunstar Online. I-like usab ang among Facebook page as Sunstar Philippine News. Dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw Biyernes. Happy weekend! Kini si Jai Sandoval ug kini ang Sunstar Webcast.